A Day in a Life as an International Student in Canada, Second Semester Edition. Alam niyo naman anong ginawa ko. Ha? Alam niyo na naman anong ginawa ko. Utot? Utot daw ate. Isang napakaginaw na umaga sa inyong lahat mga choy. Sa nakikita nyo ngayon, nag-aantay na kami ng bus dyan kasi mag-aaral na naman tayo. Bus number 6 pala ang inaantay namin papuntang school at ang palangga ko papuntang work niya. Buti na lang sa harap ng bahay lang namin ang bus stop so no need na kaming maglakad papuntang terminal. Ang way pala dito ng bus sa place namin sa Canada ay magpapaload ka lang sa card mo ng semestral pass and around 215 Canadian dollar and valid na ito for 4 months at unlimited ride na din. 9 AM na at paalis na ang bus. Every 30 minutes pala ang pag-alis ng bus kapag weekdays. Every time na sasakay kami ng bus ay itatap lang namin ang card or QR code. Simula pala ngayon ng second semester namin. Grabe ang bilis ng panahon kasi kaka-edit ko lang at ilang weeks na lang matatapos na ang second semester. Ang galing. Good job ako dito. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang. Parang kailan lang kami nakarating ng Canada tapos patapos ng 1 year ko. At nakarating na din tayo sa Sault College. Ito pala ang school namin at itong way na to, always kami papasok kasi yan ang nearest entrance sa Northern Transfer Hub. Sobrang lamig ng araw na to, kaya pagbaba ng bus ay dali-dali talaga kaming maglalakad kasi sa sobrang lamig. Pero dahil nagbi-video ako mga choy, pagbigyan nyo na lang ako, pang content lang naman to choy. Ang pasok pala namin ngayon ay 9:30 AM, so we still have time to prepare ourselves sa klase namin. From the house, around 15 minutes or 20 minutes lang papuntang Sault College. Dito muna kami ni ate sa labas, waiting sa professor namin na dadating at ibang mga classmates namin. Pagtingin kasi namin sa classroom, wala pa yung iba, so chill muna tayo sa labas. Patawa-tawa lang ako dito pero antok na ako. And syempre, tired na naman na mag-learn as always. First subject pala namin ay project leadership at ito ang room namin at nag-aantay ng professor namin sa loob. As you can see, may coffee at may tag-iisang timbits kami. Sabi ng professor kasi namin, who wants to drink coffee and eat donut? Pinapapunta kami sa Odeno kasi andun daw may free breakfast sila. Ito pala ang Odeno, kaya walang paligoy-ligoy at gusto namin mga choy. Ito pa ang babayaran namin, kaya go lang kami ng go. So since hindi naubos, nag-decide na lang ang professor namin to bring the rest sa klase. Kasi nga, it's time to have a class. Yan palang mga kaklase ko. May Indian, Jamaican, Nigerian, may Canadian, at papahuli pa ba ang mga Pinoy? Ito na, inintroduce na niya ang sarili niya at sabi niya, "Welcome to PMC 201. Basta first day talaga ng klase, kakabahan ka talaga. Yung akala mong mababagsak ka na eh. First day pa nga lang, di ba? Inintroduce ng professor namin ang grading system niya. Sabi niya, assignments and case study 40%, final exam 25%, midterm exam 20%, and quizzes 15%. Pumasok sa isip ko, hala baka mahirap to. Akala mo talaga zero ang points lahat eh. Kasi start lang nga ng klase, di ba? Hindi talaga mawawala ang pakikilala sa sarili. Dito, pinapadiscuss sa amin, what is your hometown? How many siblings do you have? Why did you choose to study in Canada? When you die, what do you want to be remembered for? Where do you see yourself in 5 years? What is your absolute dream job? Grabe naman ang tanungan. Oy, mapapating ka talaga. Hindi ko nga alam yung dreams ko. Tatanungin mo pa ako? Sana all. Hindi naman pwedeng sabihin kung saan po ako masuccess ng step by the step na ibibigay ni Jesus. Mas masasabi mong, wow, sumakses ako. Ito, nagdi-discuss na ang professor namin kasi first meeting pa lang. Nakikinig talaga ako kung anong sinasabi niya eh. Pinapalist pala ni Prof sa amin ang traits and behaviors sa iba't ibang mga sectors. And we found out na paulit-ulit lang pala ang result. 9:30 AM,
to 1:20 p.m. pala ang class namin sa subject na to. Akalain mo, Choy, pagtatapusin ng professor namin ang time, grabe walang lunch break. Pero buti na lang, mga 12-something lang talaga siya nag-end. Kaya pumunta na agad kami ng cafeteria para kumain ng lunch. Always kami dito kumakain kasi may microwave, so mahihit mo talaga ang food mo, Choy. Madaming students ang pumupunta dito kasi maraming tables and chairs. Also, may mga charging ports din na pwede mong gamitin kung gusto mong mag-charge ng device mo. Nagbabaon kami para makasave-save naman tayo, Choy. Ang mahal ng combo meal nila, nasa $12. Mga nasa around 490 or 500 pesos. Tas yung common burger and fries lang. Sana all. Pero wag andito ka na sa Canada, wag na lang talagang mag-convert kasi malaki talaga sa Philippine peso. Pagkatapos namin kumain, ito talaga ang kasunod. Library. O diba? Akalain mo yun, Joy? Nung college, napaka-rare namin ng mga classmate kong pumupunta ng library. Pero dito, ang kasunod ng lunch break ay library. Dito kasi, madaming rooms. Also, need mo lang mag-book ng room online sa website ng school namin para makasecure ng available room. May malalaking monitor dito kung gusto niyong mag-practice ng presentation niyo privately na walang maingay, pwedeng-pwede niyo ditong gawin sa mga room sa library. Pero wag niyo kami kasi magbubook kami ng room para magtawanan or kung hindi naman para matulog. Kasi, ang sunod na klase namin ay nasa 4:30 p.m. pa ng hapon. Kaya, best place talaga ito para sa amin na matulog. Yung second class namin is sobrang okay kasi Pinoy yung professor namin. Friendly at malaki magbigay ng grades. Since malapit na ang oras sa pangalawang klase, nagmamadali na kaming naglalakad papuntang room. Kasi nga, malayo ang M-wing sa library namin. Ito pala ang hallway ng school namin. At hindi ka malilito kasi may mga signages kung anong location ang gusto mong puntahan. Also, dito sa loob ng school namin, may Tim Hortons at Subway kung gusto mong kumain o gusto mong magkape. Luckily, yung room namin is malapit lang sa Northern Transfer Hub. So, mabilis lang talaga tayo makauwi later. We will log too. No, that's okay. That's okay. Hindi ko na pala na video mga Choy kasi nga nag-ask ako ng permission sa professor namin kasi it's time to work na. Nagmamadali na pala ako dito kasi kinukuha na ako ng workmate ko para magtrabaho naman. Because it was one year, what was it, last winter or the winter before? Yeah. We were supposed to have like a major snowstorm. And it just so happened that the wind shifted it and we never ended up with anything. So yun muna sa ngayon mga Choy. Bye-bye!